In Love by the Mayor by Ashkian, Chapter 3. Maulan nung araw na iyon dahil sa banta ng bagyo. Kabado ako habang pauwi. Nag-undertime lang ako. Natitiyak ko kasing nasa sakahan ni naman si Lolo. Nag-aalala ako sa kanya. Baka mag-isa niyang inani ang Japanese sweet corn. Kapag ganitong may parating na bagyo ay abala ang mga magsasaka dito, kaya wala kaming maasahang tulong. Hindi gaya sa normal na araw ng anihan. Hindi ko mapigil ang magmaktol. Bakit kasi hindi pa rin umuuwi si Papa? Halos isang buwan na. Katwiran niya ay pandagdag na lang niya sa perang ipapadala sa amin ang gagamitin niya sa pamasahe. Salamat po, sabi ko sabay abot ang pamasahe sa driver ng sinakyan kong tricycle. Tumakbo na ako patungo sa bahay namin at sinagasa ang ulan. Nakatanaw ako sa bukirin ni Lolo at halos maiiyak na. Grabe ang hirap niya sa pagsasaka at pagtatanim tapos masisira lang lahat sa bagyo. Pero kung may isang bagay man akong hindi pwedeng sisihin iyon ay ang paniningil ng kalikasan. Hindi ko alam kung kanino ba ito galit at buwan-buwan na lang yatang nag-aamo. Ma! Sigaw ko pagpasok ng bakuran namin. Ace, dumungaw si Mama mula sa kwarto. Sandali bibigyan kita ng tuwalya. Bakit ka ba nagpapaulan? Huwag na Ma, nasa bukid ba si Lolo? Pupuntahan ko po siya. Hindi na ako naghintay na pumayag o tumutol si Mama. Hinagis ko ang bag patungo sa sofa na kawayan at kumalipas ng takbo. Masakit sa balat at mata ang patak ng ulan na may kasamang pagbugso-bugsong hangin. Nadatnan ko si Lolo sa bukid na nag-aani ng sweet corn. Lo! Umunat siya. Anong ginagawa mo rito? Bata ka, pagalit ng sita sa akin. Basang-basa na siya pati ang sombrerong suot niya. Tutulungan ko po kayo. Nagsimula na akong pitasin ang mga bunga ng sweet corn na pinakamalapit sa akin. Tinanaw ko ang kabilang dulo. Mas mabilis yata kung doon ako magsisimula at sasalubungin ko si Lolo. Patakbo kong tinawid ang masukal na gitna ng maisan. Dinepensa ko ang mga braso ko para hindi tamaan ang aking mukha. Makati kasi sa balat ang gaspang ng mga dahon ng mais. Halos kalahati na rin ang naani namin ni Lolo nang lumakas pang ulan at bugso ng hangin. Nilapitan ko si Lolo na naghahakot ng mga ani namin patungo sa kamali gamit ang malaking hikaing na gawa sa hinabing himulmol ng kawayan. Lo, sumilong po muna kayo. Ako nang maghahakot niyan mamaya, sabi ko sa kanya. Mahika si Lolo. Baka mamaya sumpungin siya kapag sobrang nalamigan. Ayos lang, Apo. Kailangan natin itong matapos bago dumili. Umunat siya at saglitan na tigilan habang nakatanaw sa may bukana ng bukid. Sino ang mga iyan? Tanong niyang naningkit ang mga mata. Sinundan ko ang itinuro ng paningin ni Lolo at muntik nang masamid sa aking laway paglunok ko. Kahit binalot ng manipis na hamog ang paligid, sigurado ako sa tindig ng dalawang lalaking naglalakad patungo sa aming direksyon. Sina Mayor Yanix at Engineer Erlan. Pero bakit sila nandito? Nakatunga nga ako sa kanila. Palipat-lipat ang tingin. Sila ba talaga ito? Paanong napadpad silang dalawa rito? Mang Paul, binati ni Mayor nung mahinang takapik sa balikat si Lolo. Si Engineer naman ay dinaan kami sa broskang tango. Mayor, gulang tang na bulalas ni Lolo. Napadaan lang kami. Pinuntahan ko ang mga residenteng kailangan iligtas. Tumango-tango si Lolo. Alam kong bumulusok na naman papunta sa mga ulap ang paghangat niya sa kasipagan ni Mayor. Kumindat sa akin si Mayor at hinubad ang suot niyang itim na baseball cap. Nilipat niya iyon sa ulo ko at tinapik ng mahina ang visor niyon. Lahat ng lamang loob ko ay nagkarera.
Baga, atay, bituka, lalo ng puso ko na tinutulak ng tibok ang aking mga tadyang. Sunod niyang hiniklas paalis sa kanyang katawan ng suot ng royal blue sweatshirt. Binigay na rin sa akin at dumukwang. Itinapat ang bibig niya sa aking tainga. Cover yourself, I see something beautiful but distracting. Hindi ko pa siya naintindihan agad pero nagbigay ng hint ang mga mata niya nang bumaba iyon sa aking dibdib. Awang ang bibig na napamulagat ako sa aking dibdib na bumakat sa suot kong manipis na cotton blouse. Mistulang drawing ang flower-printed bra ni nasa lalim ng damit ko. Pati hulma ng pusod ko ay klarong-klaro. Hindi ako magkanda o gaga sa pagsuot ng sweatshirt ni Mayor. Ano po ba ang may tutulong namin, Mang Paul? Tanong ni Mayor. Nako, wag na Mayor, lalong nagimbal si Lolo sa alok na tulong ng binata naming alkalde. Earl, doon ka na, imbis niya makinig ay tinuro niya ang kabilang gawi ng maisan. Tumikim si engineer at nagubad din ng suot na shirt. Here, in case you need more warm. Itinalakbong niya iyon sa akin at mabilis ang hakbang na nagtungo sa kabila. Kunot ang makilay na hinatid ko ng kanaw si Mayor Yanix. Doon ka na sa kubo at kami na ni Erla ng bahala. Sabi niya at sa kasalungat na direksyon na naman pumunta. Lo, baling ko kay Lolo. Pabayaan na natin, bibigyan ko na lang sila ng sweet corn mamaya. Sige na, sumilong ka na roon sa kubo. Baka magkasakit ka pa. May trabaho ka pa naman sa munisipyo. At parang kayo walang hika, no? Paalala ko sa kanya. Tumawa lang si Lolo at bumalik na sa maisan. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kamaling. Naupo ako sa mahabang bangko na gawa sa kawayan sinipat ang suot kong sweatshirt. Hindi ako makamove on sa ginawa ng Mayor. Kasalanan ba kung kiligin ako? Pero saglit akong natigilan at napatitig sa itim na shirt ni Engineer Erlan. Dalubhasa iyon sa pagpapalambot ng puso ng mga babae. Kunyari suplado at cold pero matinik naman pagdating sa diskarte. Latag ng dilim nang matapos kami sa pag-ani. Hindi na hinakot ang mga napitas na mais. Inipon na lang sa iisang lugar. Pumasok doon ang dalawang pick-up ni Mayor na pinagmamaneho nilang dalawa ni Engineer at doon isinakay ang ani namin. Gulat na gulat si Mama pagdating namin sa bahay. Apurado ito sa paliwanag ko habang nagbibihis ako. Pero inuna ko munang maghalongkat sa mga damit ni Papa. Kumuha ako ng dalawang pantalon at t-shirt tuwalya na rin. Ace, ungot ni Mama na hinabol-habol ako ng tingin habang paurot pa dito sa loob ng kwarto namin. Bakit po? Sina Mayor at Engineer hindi yata nito alam kung paano sabihin ng nasa isip. Tumulong po sila sa amin ni Lolo roon sa bukid. Nasa labas pa silang tatlo at inayos sa kamalig namin ang sako-sakong mais. Dadalawang sako ang karga ni na Mayor at Engineer. Si Lolo naman ang nagsalansan ng mga iyon sa loob. Magtimpla ako ng mainit na may inom, sabi ni Mama. Tumango ako at lumabas na ng kwarto namin. Siguradong maiksi kina Mayor at Engineer ang mga pantalon ni Papa. Matatangkad kasi sila. Ang t-shirt naman ay souvenir iyon noong nanalo sa eleksyon si Mayor. Pasasalamat niya sa mga tao. Mayroong mukha niya at pangalan na nakaprint. Iisa lang ang size niyon at dry fit. Matiyaga akong naghihintay sa kanila sa may pintuan bitbit ang mga bihisan habang si Mama ay nagtitimpla ng kape. Instant coffee lang. Ace, papasukin mo sila riyan at asikasuhin mo. Sigaw ni Lolo na umagaw sa ingay ng ulan sa aming bubong. Opo, Lo. Mayor, Engineer, dito po tayo sa loob. Kinambatan ko silang dalawa. Pagkapasok ay inabot ko sa kanila ang tuwalya at bihisa nila. Pwede po kayong magbihis dito sa kwarto, hinawi ko ang kortina. Thank you, salamat, duweto nilang pahayag. Sa Lolo naman ang pinaghanda ko ng damit. Maglaga tayo ng sweet corn para makakain sina Mayor at Engineer. Pumasok doon si Lolo dalang isang bayong na mais. Akin na tayo, masiglang kinuha ni Mama ang bayong at tinala sa kusina namin. Lo, magbihis na po kayo agad, apura ko kay Lolo.
Lumabas ng kwarto sina Mayor at Engineer. Maiksi nga sa kanilang pantalo ni Papa. Ngumiti ako ng tipid at niwas ang aking tingin para silang fraternal print dahil sa suot na t-shirt. Ace, tinawag ako ni Mama. Pumunta ako ng kusina at minitbit ang 2 mug na may mainit na kape. Dinala kong mga iyon sa kanila. Magkape po muna kayo, naglaga po ng mais si Mama. Masarap iyan lalo na sa ganitong panahon, sabi ni Mayor at tinikman ng kape. Tanong ni Engineer na sumimsin din ng kape mula sa bitbit na tasa. Nagmamadali ka bang tamaan tayo ng bagyo? Diro ni Mayor. I'm just asking, angin ni Engineer. Hindi naman po direktang tatama rito ang bagyo, apektado lang tayo kasi Visayas pa rin ang rota, sabat kong siniyapan si Lolo. Tapos na rin siyang magdihis at nagpupunas ng maliit na tuwalya sa ulo. Konti na lang ang tirang buhok doon pero kung punasin niya para bang kasing kapal ng balahibo ng husky. Shit, malutong na mora ni Engineer. Nababaling ako sa kanya, kagat niyang dila. Ay hala, napasok ka po. Ingat po, mainit pa po iyang kape, sabi ko. Keep your eyes on your drink, stupid. Si Mayor na humalakhak. Sinamaan tuloy siya ng tingin ni Engineer. Bata lang ako kung tutuusin sa edad kong ito. Pero tuwing tinitignan ko si Mayor Yanix at kapag nakatitigin siya sa akin, pakiramdam ko magkasing edad lang kami. Yung patago niyang ngiti, mga palihim ng kindat ay para bang nagsasabi sa akin na walang masama kung papangarapin ko siya. Gaya ngayon, kahit abala siya sa pagpirma sa mga dokumento sa ibabaw ng kanyang desk, nakukuha pa rin niyang suyapan ako. May mga nakakubling ngiti sa kanyang mga mata na kumikiliti sa aking sikmura at talampakan. Siguro sobra na akong hilingin ko ring maramdaman niya ang nararamdaman ko ngayon. Malamang natuwa lang siya sa akin. Wala kasi siyang kapatid na babae. Binukol ko ng tingin ang labas mula sa floor to ceiling window. Maulan pa rin pero hindi na tulad kahapon ang bugso ng hangin. Akala ko kanina hindi ako makapasok sa trabaho pero tumila saglit ang ulan pagsapit ng alas 7. Ace, 1 shot of espresso, please, nagsalita si Mayor. Napaunat ako at masiglang tumayo at lumapit sa kinaroroonan ng coffee machine. Inaantok siguro si Mayor. Halos alas 12 na rin kasi silang umalis ni Engineer kagabi. Tiniyak muna nilang hindi lalakas ang hangin. Kung nagkataon na mas lumakas pa, ililikas nila kami alang-alang sa aming kaligtasan. Pakisabi kay Mang Paul, maraming salamat sa sweet corn. Sasabihin ko po, bahagya ko siyang nilingon at binigyan ng tipid ng ngiti. Pinabaunan sila ni Lolo ng 4 na sakong sweet corn paalis nila. Bukod sa punan, marami silang nakain ni Engineer sa nilagang sweet corn. Parang naging pulutan pa nila iyon kasi ininom nila ang natirang ng banog ni Lolo. At sinambanog na rin ito nung nagbibiro siya. Nag-alala po si Lolo baka raw masira ang sikmura mo kasi hindi ka sanay sa ganong inumin. I'm doing fine but I don't know about Erlan. Mahinang sikmura nun, though I'm pretty sure he can handle his alcohol intake. Tumanga ako at hindi na lang nagkomento. Binitbit ko ang mag at dinala sa kanya. Nag-alala ka rin ba sa akin? Mahinig yung tanong matapos kong inapag ang mag. Napatitig ako sa kanya. Naglalaro ang sexy ngiti sa kanyang mga mata at ang sulok ng labi niya ay nagbabadya na rin umangat para ngumisi. Lunch ng livelihood program ng LGU para sa taga Isla Verde. Gusto mong sumama sa akin? Nakapunta ka na ba roon? Napansin niya siguro hindi na ako humihinga kaya iniban niyang usapan. Minsan lang po nung may research kami sa school tungkol sa flora at fauna na matatagpuan sa lugar na iyon. Tumango siya, dinampot ang mag at tumigop ng kape. Habang tumatagal lalong sumasarap ang timpla mo sa kape ko. Baka hanap-hanapin ko to kapag ginatapos ng summer job mo rito. Binobola ba niya ako? Sinusunod ko lang naman po kung anong itinuro ni Ma'am Petshi. May dumating na mga bisita kasama si Engineer Erlan. Agad akong tumabi at bumalik sa aking pwesto. Binati ko pa ng tango si Engineer. Gumanti siya pero mukha na namang wala sa mood. Kunot ang kilay niya at medyo nakabusangot pa. Kape ay sa banayad na utos ni Mayor. Agad akong tumalina. Naganda ng 3 mug at muling itinuon ang aking atensyon sa coffee machine.
Lumapit sa akin si Engineer Erlan. 2 shots ang sakin, cappuccino roon sa dalawa kong kasama, sabi niya. Sige po, kamusta nga po pala ang paso mo? Pumiksi ang kanang kilay niya at narealize kong personal na yata ang tanong na iyon. Pero huli na rin para bawiin. At stings, mukhang kailangan ko ng ibang dila para mawala ang hapde. Seryoso niyang sabi, ibang dila? Paano kaya iyon? Anong gagawin niya sa dila? Kainin? Gamot ba yun sa paso? Earl, tinawag ni Mayor si Engineer at suminya sa sumunod ito sa conference room. Doon namin dinala ang kape. Bit-bit ko ang mug ng 2 shots espresso para kay Engineer habang dala naman niya ang 2 tasa ng cappuccino para sa mga kasama niya. Pasado 4:00 natapos ang meeting. Mahigit 1 oras din. Nilinis ko ang coffee machine pagkatapos ini-check ako sa mga papeles na kailangan ko i-photocopy gaya ng memorandum, notice of meeting, endorsement at executive orders. Sumabay ka na sa akin. Pupunta ako sa barangay ninyo, alok ni Mayor na naghahanda ng umalis. 7 minutos na lang bago mag-alas 5. Samantalahin ko na para makisave sa pamasahe. Maliksi kong inayos ang mga papel sa desk ko at kinuha ang aking bag sa loob ng drawer. Anong gagawin mo ron sa kanila? Tanong ni Engineer Erlan. Galing ito sa labas at inatid ang kasama. Bibili ng emperador, ngumisi si Mayor. Napaunat ako. Ano raw? Bibili ng emperador? Pupunta rin ako, deklarasyon ni Engineer. Nagsuntukan agad ang mga kilay ni Mayor. Anong gagawin mo ron? Bibili ng red horse, malukip-kip si Engineer Erlan na para ba naghamon. Nasubukan si Mayor pigilan ito. Nagbiriwan lang naman yata sila. Bibili lang ng MP at red horse, pupunta pa sila sa amin. Ang dami kayong tindahan dito sa lungsod. Ganito lang siguro sila mag-asaran. Umambon pa rin nang lumabas kami ng opisina. Pero ang akala kong biro ay seryoso pala. Niyaya ako ni Mayor patungo sa sasakyan niyang nasa private garage. Nakaugnay lang na executive building. Sumama rin sa amin si Engineer. Napapangiti akong parang timang habang iniisip ang asolilas papunta sa barangay namin. Kamustang trabaho mo, nak? Tanong ni Mama habang nasapag kami at naghahapunan. Okay lang po ma, isasama raw ako ni Mayor sa Isla Verde para sa lunch ng livelihood program. Tumango si Mama. Mag-iingat ka roon ha. Mabuti naman at may pangkabuhayan na para sa mga taga Isla Verde. Mabilis talagang umaksyon niyang si Mayor Yanix. Kung tatakbo iyan sa kongreso, tiyak na ang panalo niya. Hayag ni Lolo. Halatang bias talaga siya kay Mayor kahit sa mga bagay na walang kinalaman sa politika. Huwebes ng hapon lumabas ang memorandum para sa mga empleyadong sasama sa Isla Verde at kabilang ako. Biyernes ng umagang schedule at ayon sa program ay matatapos ng tanghali. Doon na rin kami mananghalian. Nagpahanda raw si Mayor ng makakain namin. Abot-abot ang kilit ko habang nasa top deck ng yate patungong Isla Verde. Kami lang ni Mayor at 4 niyang backup ang sakay, bukod sa captain at ibang crew. Humawak ako sa railing at ini-enjoy ang tanawin, ang dagat at ang mga alon. Makapigil hininga ang Fuego Amor. Parang isang binibini na tahimik lamang sa isang sulok, pero dalisa ang taglay na ganda. Protektado ang kalikasan, ang mga kakayahan. May programa rin para mapangalagaan at papalago ang mangrove swamps. Kaya sagana pa rin ang laman dagat. Awesome view, right? Nagsalita si Mayor na nakatayo sa aking tabi. Para akong kinuryente nang dumantay sa baliwang ko ang kaniyang kamay. Waplos iyon pababa sa aking balakang at nagtagal doon. Napapuntong hininga ako. Nilingon siya. Nakatitig siya sa akin at kinilabutan ako sa kakaibang pwersa na sumakop sa mga mata niya. Pakiramdam ko ay kota na ako sa kabaroon pa lang sa yate. Hanggang sa bumaba kami ay hindi na kumalma sa pagbayo ang puso ko. Lalo na sa tuwing nagagawi sa akin ang titig ni Mayor. Sa may daungan ay nag-aabang ang mga residente ng Isla Verde. May tarpaulin ng kasasalamat. Dinumog si Mayor. Buti na lang at alert ang backups niya. Nakaset up na lahat para sa programa at nagsimula na agad pagsapit namin sa basketball court. Saktong tanghalian at kumain pa kami nang sumpungin na naman ang langit at bumuhos ang malakas na ulan.
Mga isang oras din ang itatagal bago tumila. Mayor, mauuna na po kami sa inyo, nagpaalam ang head ng DSWD. 10 ng mga kasama nitong empleyado. Sige, nandyan na ba ang bangka? Naka-standby lang po at naghihintay. Tumango si Mayor tumingin sa akin. Nakuha ko agad ang gusto niyang sabihin. Sabay kaming babalik sa lungsod, tumango ako. Nakipag-meeting siya sa barangay officials ng isla. Pangingisda at pagsasakari ng pangunahing kabuhayan ng mga residente roon. Kaya ang livelihood na ayuda ay para sa mga pananim at sa pangingisda. Binigyan ng bawat household ng kapital na magagamit. Alas 5 ng hapon ay naghanda na kaming umalis nang muling bumugso ang ulan at may kasama ng hangin. Mabilis din lumaki ang mga alon. Pinigilan na kami ng kapitan dahil hindi ligtas ang bumiyahe. Is it okay with you if we stay here overnight? Tanong ni Mayor sa akin. Okay lang po, maiintindihan ni na mama at lolo kung hindi ako makauwi ngayon dahil sa sama ng panahon. Nasa cottage kami na hinanda ng mga taga-baryo. Maliit lang pero maaliwalas ang looban. Malaki ang kama. Doon na kami naghapunan. Natid doon ang pagkain namin. Nawili kami sa kwentuhan at hindi ko na namalaya ng oras. Sambit ni Mayor, bakit po? Bumaba ang titig niya sa aking labi. Nanigas ako ng dahan-dahang bumaba ang gwapo niyang mukha at maingat akong hinalikan.